May bansang parang pelikula, puno ng politika, gulo at mga taong ayaw sumuko, ayaw patalo, agawan ng trono. Isang bansang dati ay tinatawag na Burma, pero ngayon halos burn na. Sa dami ng bakbakan at saksakan ng sama. Ito ang Myanmar o Burma kung yun ang trip mo. Sa mapa parang okay lang na isang bansa. Pero pag silip mo sa loob, naku po, mas magulo pa sa ng ex mong sumama sa Indiano. Ito ang pinaka-complicated na geopolitical na bansa sa buong planeta. Mas mahirap pang intindihin kaysa sa misis mong toyoin na amoy supa. Tito John's TV. Sira na ang Myanmar dahil sa isang brutal na civil war na ilang taon nang nagaganap. Parang pinagsamang teleserye ni Coco at Ruru ang Batang Lolong. Ang daming characters at plot twist. May army, may rebelde, may drug lords, may warlords, at lahat sila gustong maging boss. Nagkudita pa sila noong 2021, parang The Walking Dead pero mas magulo. May nag-TikTok pa na babaeng nag-aerobics habang nagkakagulo sa likod niya. At mula noon, ayun, pumatok. Civil war na walang katapusan ang sumunod. Mahigit 82,000 ang walang awang na deadball. Damay lahat, pati maingay na biyenan. Kalaban man o inosente, wasak. Nasa 3.2 milyon ang napalayas sa sarili nilang tahanan. Ang iba, wala nang magawa kundi kusa na lang lumayas kaysa maunahan pa ng sarili nilang kaluluwa. Grabe ang mga nangyari. Daig pa ang concert ng BTS sa dami ng tao. Sobrang violente ng nangyaring bembangan. Pero di masyadong sumikat dahil mas pinansin pa ng media yung gera sa Ukraine at Gaza. Parang yung crush mo, mas gusto yung best friend mo. Siyempre natural bumagsak ang ekonomiya. Parang diet ka, pero nangyari, bumigat ka palalo. Kontrolado lang ng gobyerno ang 1/5 ng teritoryo. Sa mga border regions, nagtayo ng mga scam factories at nagkaroon ng travel ban. Napakadelikado ng pumunta sa Myanmar. Eto namang China, hindi na mapakali. Gusto na makialam. Parang kapitbahay mong tismosa, nasa hanggang dikit ng biyenan mong hindi boto sa'yo. Nakikialam sa buhay ng may buhay. Pero paano nga ba nangyari to? Balik tanaw tayo sa kasaysayan. Noong panahon ng British, sinakop sila mula 1824 hanggang 1948. At pagkatapos ng kalayaan, ang problema naman ay sobrang dami nilang ethnic groups. 135 na tribo, para kang nagpamiting ng barangay na lahat may sariling agenda. Ang pinakamarami ang Bamar, mga Buddhist, at sila ang laging may hawak ng kapangyarihan. Yung mga minorities gaya ng Karen, Kachin at Rohingya matagal nang pinagkaitan. At dito na pumasok ang military, tinatawag na Tatmadaw. Noong 1962, nagku ang military at nagtayo ng totalitarian dictatorship. Parang Game of Thrones, trono lang ang habol. Isinara ang Burma sa mundo. Walang trade, walang contact, parang nagkulong sa kwarto nang walang kuryente, walang cellphone. Ayun, lalong naghirap ang buhay sa Burma. Parang student na laging broke. Noong 1998, nagprotesta ang mga tao. Pero niratrat lang sila ng military. Parang Les Miserables pero mas madugo. Tapos eto na, nagpanggap silang magre-reform. Dito nila pinalitan ang pangalan na Burma ng Myanmar. Para nagpalit ng profile pic para naman maiba. Pero ganun pa rin, lahat ng desisyon sa baril pa rin dumadaan. Eto na, dumating si Aung San Suu Kyi. Isa sa pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng Southeast Asia, ang Iron Flower ng Myanmar. Erpat niya ang national hero na lumaban sa mga British at tumulong magdala ng kalayaan sa Burma. Pero bago pa man makuha ang independence, pinaslang siya. Political assassination. Nag-aral siya sa Oxford University, naging academic at nag-asawa ng British scholar. May 2 anak, tahimik at simpleng namuhay sa England.
hanggang noong 1998 bumalik siya sa Myanmar para alagaan ang may sakit niyang nanay. Pero timing talaga, pagdating niya sumabog ang nationwide uprising laban sa military dictatorship. At dahil anak siya ni Aung San na kanilang bayani, naging instant symbol ng hope. Dahil doon itinatag niya ang NLD, National League for Democracy, parang kombinasyon ng Leni Robredo plus Cory Aquino vibes ng Myanmar. Noong 1990 election, panalo sana ang partido niya. Pero yun nga lang, ayaw tanggapin ng militar. Ang nangyari, kinulong si Aung San Suu Kyi, parang frozen pero walang magic. House arrest si ate for almost 20 years. Hindi siya pinayagang lumabas at hindi siya pinayagang makita ang pamilya niya. Pagdating ng 2015, nagkaroon ng halalan. Ang NLD party niya, landslide victory. At kahit bawal siya maging presidente dahil may foreign husband siya, gumawa siya ng bagong posisyon, State Councilor. Basically, Prime Minister ang peg. Pero may plot twist. Noong 2017, nagkaroon ng brutal na Rohingya crisis. Daang libong Muslim minorities ang pinaslang, sinunog at tinaboy palabas ng bansa. Ang masakit, imbis na batikusin ng gobyerno niya ang military, wrong move, pinagtanggol pa nila. Dismayadong mga tao, umalis ang halos lahat ng international supporters. Sabi ng ilan, from hero to hypocrite. Parang idol mo dati na biglang nag-endorso ng scam. Ayun, nasira ang reputasyon niya sa buong mundo. Noong 2021, matapos muling nanalo ang party niya sa eleksyon, nagkudita ang military. Kinulong ulit siya kasama ang kanyang mga opisyales. Nagprotesta ang mga tao pero pinagbabaril sila. Kaya libo-libong kabataan tumakas sa bundok, tumawid ng iba sa bansang Bangladesh. Yung iba naman sumali sa mga rebelde at doon nabuo ang People's Defense Force na lumalaban ngayon. Pero heto, habang nag-aaway ang lahat, si China nakaupo lang sa Gedli. Kalmado, nanonood habang may hawak na popcorn. Alam niyo kung bakit? Madadamay ang kanyang negosyo. May pipeline sila ng oil at gas na dumadaan mismo sa Myanmar. $1 billion ang investment, kaya ayaw nilang masira ang linya na yon. Siyempre galawang China na may pagkahudas, barabas at hestas. Yung military at rebelde, parehong sides kinausap ng China para sigurado. Parehong nakuha ang pangako na hindi papatamaan ang pipeline. Ngayon, ito na ang pinanakakabiglang parte sa lawless areas ng Myanmar. May nagsulputang mega online scam factories. May libo-libong taong na traffic. Pinipilit gumawa ng crypto scams at fake Facebook profiles. Parang call center ng kasamaan. Dahil doon nagalit na mismo ang China. Kaya noong 2023, tinulungan ang mga rebelde para lipulin ang mga scam lords. Ang resulta, nag-launch ng attack ang tinatawag na Three Brotherhood Alliance at winasak ang maraming base ng militar. Habang may gera, ang northern part naman ng Myanmar may rare earth minerals na pang EV batteries at tech. Siyempre gusto ng China yung resources na yon, pero hawak na ng mga rebelde ang mining sites. Parang na-reverse Uno card ang China. Kailangan niya ngayon makipag-usap sa rebelde para makakuha ng supply. Tapos akala mo tapos na ang gulo. Noong March 2025, may kamalasan pang nangyari. Isang 7.7 magnitude na lindol ang nangyari sa Mandalay, ang pangalawang pinakamalaking syudad sa Myanmar. Pinakamalakas na lindol na naranasan nila sa mahigit 100 taon. Libo-libong nasira ang bahay at libo-libong namatay at sugatan. Ito pa ang nakakapanginig ng laman. Habang naglulupasayang tao sa gutom at takot, nakuha pang mag-airstrike pa ulit ng military. Talagang wala nang pahinga ang tao sa pakikibaka. Ngayong 2025, buhay pa ang gera. Ang military ang may hawak ng mga lungsod at ang rebelde ang may hawak ng mga bundok. At ang mga mamamayan, ayun, naipit at nakulong sa gitna. Walang trabaho, walang bahay, walang pag-asa.
Kaya ang mga kabataan na nawalan ng pag-asa, tumakas para hindi mahatak at magamit ng mga militar. So anong pananagutan ng Myanmar ngayon 2025? Sa ICC under investigation, pero walang direct arrest kasi di sila member. Pero dahil may parte ng genocide na nangyari sa Bangladesh kung saan tumakas ang mahigit 700,000 Rohingya refugees, pasok pa rin sa ICC radar. Ibig sabihin, kahit nagsimula sa Myanmar, pero tumawid sa teritoryo ng isang ICC member gaya ng Bangladesh, pasok sila sa banga. Pwede pa rin imbestigahan ng ICC dahil may bahagi ng krimen na nangyari sa ICC territory. Pwedeng madakip at mapanagot ang mga sangkot ng mga opisyales kung mahuli sila sa bansang ICC member. Yan ay kung may tumakas, lumabas at nahuli abroad. Sa ICJ o International Court of Justice naman, ongoing ang trial. Kung mapatunayang guilty, pwedeng maharap sa sanctions, reparations at international isolation. Ngayon, ano ang susunod na kabanata sa Myanmar? Heto ang 3 posible na ending na hindi mo pwedeng tayaan. Number 1, tuloy-tuloy ang gera habang makasirya version 2.0. Number 2, magtagumpay ang demokrasya at magkaroon ng federal state. Or number 3, magkawatak-watak na lang, parang Yugoslavia, maliit na bansa na may sariling hari-hari. Habang nangyayari ang lahat ng yan, ang China, kalma lang, hawak ang remote control. At dyan nagtatapos ang kwento ng Myanmar, isang bansang parang pelikulang hindi patapos ang script at halos lahat ng tao sa loob nagdurusa, sugatan at nangangailangan ng tulong sa ICC, ICJ o kahit sinumang bansa na handang makialam at tumulong. Kung may natutunan ka dito mga bossing, simple lang ang aral. Ang kapangyarihan parang kape, masarap lang pag mainit, pero pag inabuso, nakakapaso at nakaka-high blood. So yun, huwag mo sanang kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Shout out, Ador Katigawan from San Pedro, Laguna, Michael Abinales, Kina Jing Supanyam at RG Munoz watching from Saudi Arabia, Juanito Tornoyagi, Jimson Aguila Yaji at kay Monsi 9072. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.